Mga kababayan, tayo po'y nagagalak sa balita na nakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na nakulong po sa Indonesia sa kasong drug trafficking. Mga kaibigan, muntikan na po itong si kabayang Mary Jane Veloso. Muntik na po siyang nawala noong 2015. Muntik na po siyang na-firing squad sa Indonesia. Salamat naman kay dating Pangulong the late Pinoy at naisalba niya ang posibleng pagkaka-execute kay Mary Jane Veloso sa Indonesia. Tinawagan po ni Pangulong Pinoy ang head of Indonesia. At dahil po sa negosasyong ito, nasalba ang buhay ng ating kababayan. Shoutout po sa ating mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyo pong patuloy na panunood at pagsuporta. Alam niyo po mga kababayan, kaya ko po tinatalakay ito ngayon. Dahil lubos po ang ating kaligayahan. Dahil nasa Pilipinas na si Mary Jane Veloso. At nagkita na po sila ng kanyang pamilya. Talagang punong-puno po ng emosyon ang pagkikita ni Mary Jane at ang kanyang pamilya. Nung siya po ay nakulong, napakabata. Kung hindi po ako nagkakamali, 2 years old pa lang yung kanyang youngest son. At ngayon, nagkita-kita na sila. At dito na niya po ipagpapatuloy ang kanyang sentensya. Pero sana naman, ang Pangulong Marcos ay magbigay ng isa pang regalo. Yan ay ang clemency. Para naman tuluyan na sanang makalaya ang ating kababayan. Mga kababayan, kaya ko po tinalakay ito. Dahil ako po ay nagtatanong, did Duterte government try enough para po isalba ang buhay ni Mary Jane? Salamat na lang kay Pinoy, salamat kay PBBM. Dahil po sa dalawang administrasyon, nasalba ang buhay ni Mary Jane. Did President Rodrigo Duterte try enough to save the life of kababayan Mary Jane Veloso? Malaking tanong po yan. Mga kababayan, ang tingin po natin, wala. Hindi po sila gumawa ng paraan para isalba ang buhay ni Mary Jane Veloso. Si Pangulong Duterte mismo, sinabing hindi sila makikialam, that the Philippines won't interfere. Wala man lang po silang effort na makipag-negotiate para po isalba, para po maiuwi dito sa Pilipinas ang ating kababayan. Alam niyo po mga kababayan, ang isang leader na meron pong pagmamahal sa kanyang bayan, kahit isang buhay lang, talagang gagawan po niya yan ng paraan. Kahit na po siya'y maging matagumpay sa kanyang pakikipag-negotiate or hindi. Basta at least gagawin niya sana. Pero mga kababayan, malinis na hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Sabi nila, hindi sila mag-interfere sa kaso ni Mary Jane Veloso. Go ahead, execute her. Mga kababayan, dito mo po maipapakita na ang administrasyong nakalipas ay hindi po pro-life. Hindi po ang pagsalba ng buhay, kundi ang pagkitil ng buhay. Diyan po sila magaling. Mabuti na lang andyan ang Pangulong Marcos at ang Pangulong Pinoy
Otherwise, wala na po si Mary Jane Veloso. Maliwanag mga kababayan ng Administrasyong Duterte. Iba po ang inatupag nila imbis po na tumulong sa kanilang mga kababayan na nasa bingit ng kamatayan. Wala. Hinayaan lang po nila. Go ahead. Execute her. Kaya ito pong administrasyong nakalipas ay hindi makatao, hindi makabayan, mapagpanggap, mapagbalat kayo. Yan po ang totoo dyan mga kaibigan, mga kababayan ko. Kaya malayo po ang administrasyon ni Digong, ikukumpara mo kay Pinoy, kahit sabihin na natin kay PBBM. Mas okay po na leader o pinuno si PBBM kaysa kay Duterte. Yan po ang totoo niyan. Saan po ba sila nagkabisi-bisi? Bakit hindi po sila gumawa ng paraan para isave ang buhay ni Mary Jane? Diyan po sila nagkabisi sa peking gera kontra sa droga. Kunwari galit sa droga. Pero ayon po kina Guban, ayon po kay Asierto, abay, sila po pala ang mga protektor ng mga lords ng pinagbabawal na gamot. Kaya kalukuhan po yan, mga kababayan, maliwanag. Sasabihin mong galit ka sa bawal na gamot, pero kaibigan mo, prinoprotektahan mo mga taong behind bawal na gamot. Kaya kudos to the administration of Marcos. Kudos to the administration of Aquino. Pero sa administrasyong Duterte, abay wala. Wala. Wala pong ginawa para po masubukan lang man sana na isalba ang buhay ni Mary Jane. Kaya mga kababayan, alam nyo na kung sino ba talaga ang mga totoong lingkod bayan. At alam nyo na rin kung sino ba yung mga mapagkunwari at nagbabalat kayo. Ang mga taong mapagkunwari, nagsasabing makatao, pinapalabas nilang makabayan sila. Pero ang katotohanan, natanggalan na po sila ng maskara. Kitang-kita po na ang kapangyarihan lang ang kanilang intensyon, ang kapangyarihan lang ang kanilang objective na makuha dyan. Hindi talaga ang pagserbisyo sa bayan, kundi ang makamit ang kapangyarihan. Mga kababayan, maigsi lang po ang aking talakayan, ang aking reaksyon sa pagdating ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. I wish you all the best, Mary Jane. Sana'y ipagkaloob sa iyo ng Pangulong Marcos ang clemency para tuluyan ka ng malaya at may panahon para sa iyong pamilya at para sa iyong sarili. Isang magandang hapon po sa lahat, mga kababayan.